Maligayang pagdating sa bahay, young master. Tatay. Tito Lee, kamusta na si tatay? Stable ang kalagayan ni tatay ngayon. Pero ano? Sabihin mo na, Kai Feng. Tatay. Chin yan. Tatay. Kayong tatlo. Bilisan nyo, hanapin nyo ang paborito kong anak na babae. Kung mamamatay ako, paano ko haharapin ang inyong nanay? Tatay, hahanapin na namin ngayon ang aming kapatid na babae. Bilisan nyo. Tito Lee, alagaan mo si tatay. Huwag kang mag-alala. Tara na. Nanay, hindi naman siguro sila. Talagang hahanapin si Shenji. Imposible naman, yung Shensi na yun. 20 taon nang nawawala, buhay man o patay, hindi alam. Paano hahanapin? Huwag kang mag-alala, Yui, mahal na makita. Kahit na sumama ka lang sa nanay mo nung pumasok dito. Pero sa pamilyang Shen, ikaw lang ang tunay na dalaga. Pag namatay na yang matandang yan, hihe, ang buong pamilyang Shen, ay magiging atin na lahat. Kuya, ang tanging clue ay ang baryong ito. Parang paghahanap ng kaayom sa damuhan. Kuya, naalala ko noong mga nakaraang taon. Nagpadala tayo ng tao para hanapin siya. Pero sabi ng balita, baka patay na si Z. Umalis ka. Lumayas ka dyan, matandang walang kwenta. Tatay, Alis na. tatay, ayos ka lang ba? Kadiri. Lumayas ka na. Busheng, hindi ba't nangako ka? Namamahalin mo ako habang buhay, aalagaan mo ako. You. Ang anak kong si Shenger ay magiging executive sa malaking kumpanya sa Jiangcheng. Mag-asawa ng mayamang dalaga, ikaw? Lumayas ka na. Zaishen, aminado akong dati akong nahumaling sayo. Oo, minahal kita, pero iba ng gayon. Malapit na akong yumaman, mag-asawa na maganda't mayaman. Hindi ko pwedeng magkaroon ng bahid sa buhay ko. Pakinggan mo, yang sirasirang bahay nyo, ituring nyo na lang. Nabayad sa mga taong pinagsamahan ng anak ko, hindi ko alam kung magkano. Yang sirasirang bahay nyo, kung magkano lang mabebenta, kadiri talaga. Mga walang hiya kayo. Umuwi na tayo. Buksan mo, bahay ko to. Bakit ako pa ang aalis? Buksan mo, tatay. Naubo ka ng dugo. Okay lang ako. Okay lang, tatay. Dalhin kita sa ospital, okay? Tatay, ano nang nangyayari sa'yo? Tatay, Sitsin, huwag mo nang alalahanin si tatay. Hindi ko na kaya, anak. Ito ang pera, kunin mo. Pumunta ka sa Jiangcheng. Hanapin mo ang iyong tunay na magulang. tatay, huwag mo akong takutin. May tao ba? Tulong! Tumigil ka. May tao ba? Tulong! Pakiusap, tulungan mo ang tatay ko. Kahit ano, gagawin ko. Dito sa pasyente, kailangan niya makahinga. Salamat. Sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat para mabayaran kita. Nanay, ayaw ko sa itim na tuldok na to. Pui bietong alisin? Ziyi, mabait ka. Beauty mark, yan. Ang ganda. Dibya, Tanungin mo si Kinyan, kuya mo, kung ayaw mong maniwala.
Simula bata ka ba, sa Linja Village ka nakatira? Hindi, may alaala ako noong bata ako na wala ako sa Linja Village. So ninakaw ka? Naalala mo ba bago ka ninakaw? Nakatira ka sa malaki at magandang bahay, at may 3 kuya na kasama mo? Wala eh. Hindi nagtagal nang mawala ako. Hinanap ako ni tatay at nakita agad. Sabi niya nung nagtatanim siya. Bigla na lang daw ako nawala. Ay, akala ka uswerte tayo. At nakita na natin siya. Ano nang nangyari sa inyo? Wala. Mukhang walang ganoong kaswal na pangyayari sa mundo. Alam mo ba kung may pamilya sa Linja Village na biglang may anak na babae na kasing edad mo? Kung ang tinatanong mo ay kasing edad ko. Parang wala naman. Baka peka ang clue? O baka namatay na talaga ang kapatid ko. Hoy, Naku, kuya, malubha na ang tatay. ano? Kuya, malubha na si tatay. Malubha na siya. Ano? Paulit-ulit na binabanggit ni tatay ang pangalan ni Z. Sinasabi niya, pasensya na, Mrs. Hanggang sa huli ay hindi ko na ibalik. Z. Kuya, dalhin mo na agad ang mga kapatid mong lalaki para makita si tatay. Wanyan, huwag kang magkakasakit. Kung mawawala ka, paano na ako? Tatay, Hindi pa ako nagsasawa na maging anak mo. Gusto na mag-ina na mamatay si tatay para makuha ang mana. Kuya, nasaan na si Z? Kuya? Tito Lee, sabihin mo kay tatay, nakita na si Z. Kuya, Si Z ngayon ay nasa harap ko. Si Z ngayon ay nasa harap ko. Totu ba yan, kuya? Sige, sasabihin ko na kay tatay. naku, Tito Lee, ano ang ginangyari? Pakisabi kay Kinian. Totoo ba ang sinabi mo? Pwede mong tanggapin ang lahat ng hiling ko. Kaya ang gusto mo ay, Gusto kong bumalik ka bilang anak ng pamilya Shen. Huwag kang mag-alala sa gasto sa paggamot ng tatay mo. At kapag natapos na, bibigyan pa kita ng 10,000. hindi ko kaya to. Para na rin sa tatay ko. Pagalingin si tatay, makuha ang pera para makapaghiganti sa lalaking yun. Ibabalik ko ang lahat ng sa amin, kailangan kong mabuhay. Sige, papayag ako. Mula ngayon, Shenzi ang pangalan mo. Ito ang kuya mo, ito naman ang pangalawa mong kuya. Ako ang panganay mong kuya. Ano? Totu ba yan? Sinabi mismo ni kuya? Totu yan. Ang saya-saya. Tatayo na ako, maghahanda na ako. Naku, Banyan. Hindi ka pa fully recovered, huwag kang gagalaw. Hindi ka o na kaya mainte, anak ka o yun. 20 taon ko siyang hinintay, bumalik na siya. Pag-isipan ka o muna, Z. Dapat ay kasing laki na ni Ruiruy ngayon. Hoy Lishu, maghanda ka ng mga mamahaling damit. At mga alahas. Ziga, tama. Ayusin mo agad ang kwarto ni Z. Sige, bilisan mo. Oo, Ziga. Tatay, huwag kang masyadong masaya. Hindi pa sigurado kung totoo o fake ang nakita natin. Alam mo naman, sa loob ng 20 taon, ang daming nagkukunwaring kamag-anak ng pamilya Shen. Kuya Pinyan, paano siya biglang makakahanap? Oon ga Banyan, baka naman. Dahil masyado kang may sakit, naghanap lang siya ng bata para lokohin ka. Para lang mapasaya ka. Kung gagamitin niya ito para lokohin ako, paana rin wala siyang anak sa loob ng 20 taon. Tatay, wala namang hindi kayang gawin si Kuya Pinyan. Alam mo naman ang ugali niya, kahit ako. Hindi niya pinapansin. Si Shen Kinyan ay
Ampong lang ni hihoy noon. Kung mapapalaya siya dahil dito. Malaking ginhawa sa akin. Halika. Uminom ka muna ng gamot. Maligayang pagdating sa tunay na anak ng pamilya Shen. Ang dami ninyong tao, lahat ba kayo ay kamag-anak? Ang kit-kite mo naman. Mga tauhan ito ng pamilya Shen. Kung may kailangan ka, utusan Montag lang sila. Halika, ibigay mo ang kamay mo. Zhi, bilis, may masarap na luto si nanay. Oh, Sige. Bakit parang pamilyar ang galaw na ito? Mula ngayon, siya na ang tunay na anak ng pamilya Shen. Si Shen Ziyi. Oo. Ganito ba ang buhay ng mayaman? Pumili ka, alin ang gusto mo? Ito lahat ay regalo sa iyo ni tatay. Siyempre, hindi mawawala ang sa amin ng tatlong kuya mo. Paparating na. Bakit hindi ako pinagbigyan ni tatay ng ganito? Ito. At ito, gusto ko ang mga ito. Dalhin ang binibini sa dressing room. Kahit hindi ka tunay na kapatid, ipagmamalaki kita. Ang kite mo talaga. Kahit hindi ka tunay na kapatid, ipagmamalaki kita. Ang kite mo talaga. Sa ganda mong ito, sino pa ang magdududa? Bakit parang may kiliti sa puso ko? Maliban kay Z noong bata pa siya. Tay, May dala ka talagang babae. Mukha namang presentable. Shen Kinyan, anak kang walang utang na loob. Hinding-hindi ko akalain na gagamitin mo ang ganitong bagay para lokohin ako. Nakatingin sa atin ang nanay mo mula sa langit, ako. Tay, bumalik na ang anak mo. Wonyan. Kamukha, sobrang kamukha. Ziyi, anak ka o, bumalik ka na talaga. Hayaan mong tignan ka na mabuti ng tatay mo. Wanyan, halata namang hindi siya. Anak ni Ate Hui, huwag kang magpapaloko sa kanila. Nga tay, walang ganun, bigla-bigla na lang magkakilala. Dapat may proseso, di ba? Tita Fang Rui. Tay, saan ka ba napunta nitong mga nakaraang taon? Hindi mo man lang hinanap ang anak mo. Ngayon na nga lang ako nakabalik. Pinagdudahan pa ako. Ang sakit talaga. Hindi ko inakala na may ganitong diskarte pala itong batang ito. Mula ngayon, itong mag-ina. May magiging katapat na, kasalanan ko lahat ito. Mabuti na lang at bumalik ka. Ganon pala.
Ako ang pangalawang ina mo. Tita Fang na lang ang tawag mo sa akin. Ay, may sakit ang tatay mo, mahina ang katawan. Natatakot lang ako na may magpapagalit pa sa kanya. Tay, may sakit ka pala. Nang makita kitang bumalik, parang nawala lahat ng sakit. Bigla na lang gumaling, gusto ko pang mabuhay ng ilang dekada. Para mabayaran kita, si Tito Lee, ipag-utos mo. Sa mga susunod na maghahanda ako ng salusalo para kay Si. Ipapaalam ko sa buong Jiangcheng, bumalik na ang heres ng Shen family. Opo amo, gagavan ka upo kagat. Ang bait mo, Tay, swerte ang anak na may tatay. Kinyan, Kiyu, Kifeng. Kayong tatlo, samahan niyo ang kapatid niyong babae para mag-alay ng insenso sa inyong nanay. Sabihin niyo sa kanya, umuwi na si Z. Sige, Tay. Ikaw, puntahan mo ang nanay mo, siguradong miss na miss ka niya. Kawawa naman ang nanay ni Shenzi. Hanggang sa huli, hindi niya nakita ang sarili niyang anak. Parang may nagdadasal ng masama sa akin. Halika. Teka. Oy, teka. Z, inihanda na ng tatay mo ang kwarto mo. Nasa ikalawang palapag, sa silangan. Ang pinakamalaking kwarto, may mga bagong damit sa loob. Lahat ay ayon sa sukat na sinabi ng iyong kuya. Kung hindi mo gusto, bukas, samahan kita ng tatay mo para bumili ng bago. Salamat, Tatay. Ito, hawakan mo. Si Huyer, ang ibig kong sabihin. Ito ang paboritong bagay ng iyong tunay na ina. Ngayon, dapat na ito ibalik sa iyo. Ang bait ni Ishen sa akin. Pero hindi ako ang kanyang anak. Salamat, Tatay. Gusto ko ito. Tatay, hayaan muna nating magpahinga si Z. Pagod na siya ngayong araw. Sige, pumunta ka na. Tara na. Wanyan, huwag kang maloko sa pag-isip sa kanya. Mahigit isang dekada na ang nakalipas. Bigla na lang dinala ni Shen Kinyan Zizi. Sa buong mundo, paano possible na may ganito kagandang pagkakataon? Sa tingin ko, malamang peke ito. Tunay man o hindi. Alam ko ang gagawin, gusto ko ang batang ito. Ang saya at cute niya, sige, pupunta ako para tingnan. Kung may kulang pa para kay Z. Ma, tingnan mo, ano ito? Bakit mo kinuha ang kanyang underwear? Ang personal na gamit ng bawat isa ay ang pinakamaraming natitirang balat at likido. Pagkatapos, ilagay natin ang kanyang kasama ng kay Shen Wanyan. Pag-test ng ENA, kahit anong halimaw ay lalabas ang tunay na anyo. Tama, ang talino Montag talaga. Rui. Si Shen Si. Siguro desperado na si Shen Kinyan. Kaya kumuha lang ng babae para ipanggap. Pagkatapos, sa kasal, ibubunyag natin siya. Tiyak na magkakasakit si Shen Wanyan sa galit at lalala ang kanyang sakit. Tapos palalayasin natin si Shenji. Ang pamilya Shen, mapapasa atin na lang. Congratulations sa pamilya Shen, sa wakas. Nahanap na ang nawawalang anak. Ang pamilya Shen ay puno ng biyaya. Salamat. Mga tanga, naku, ma. Nalaman ko na ang totoo. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Shenji, totoo. Isang simpleng probinsyana lang siya, pinagtulakan pa ng sariling nobyo. Pinagtabuyan na nga, tapos yung sariling ama nakahiga sa ospital. Hindi pa alam kung gaano katagal mabubuhay. Ano? Grabe, ang saya-saya nito. Kakatanggap ko lang ng mensahe kay Diansong. Sabi malapit nang lumabas ang test results, ipapadala agad. Titingnan ko kung paano iksena ang magkapatid na Shen. Sa harap ng maraming bisita. Naku, hindi ko inakala makikita pa siya pagkatapos ng 20, panandang taon. Nahanap talaga si MSZ. Bilis-bilis, dalhin ito sa pamilya Shen. Siguraduhin maabot mismo kay Patriarch Shen, para mapayapa niyang maasikaso ang welcome party. Nga pupunta na ako. Dapat makita mismo ni Patriarch, bilis. Bakit wala pa rin sila Z? Malapit na yata, huwag kayong mag-alala Patriarch. Ayun na sila.
Wow, yung tatlo yung Shen brothers, yung nasa gitna si. Tunay na Harris ng Shen family na si Shen Zi, no? Talagang klaseng Heres, ganda at aura pa lang. Ang lively ng dating, talagang pangarap lang ng iba. Maging Phoenix, sinong karapat dapat sa pamilya Shen? May magandang palabas tayo mamaya. AME, ako lang ang tunay na Heres ng Shen family. Desert. Hindi pa sanay sa bagong sapatos. Akala ko ba macho itong kuya, ang sweet pala. Okay lang, hawakan mo na lang kamay ko mamaya. Nakakalito nung malapitan ko siya. Lalo kong naramdaman yung kakaibang familiarity. Parang may connection kami sa nakaraan. Zi anak, halika rito sa papa. Papa, pinaghandaan mo ng ganitong klaseng welcome party. May regalo rin ako para sa'yo. May sorpresa pa ako? Tingnan mo. Sana ilaging masaya at malusog si Papa. Para samahan pa ako ng 100 taon. Hindi lang maganda at mabait si MSZ. Ang thoughtful pa. Oon ga, talagang. Tumama es apuso ni patriarchen. Hindi lang nakita ang nawawalang anak, gumaling pa ang sakit. Talagang mabubuhay ng matagal. Nay, kailan lalabas ang ENA report? Malapit na, konting hintay pa. Papa, ang galing ng bagong kapatid natin, no? Oo nga. Sana talaga anak ko siya. Mabubuti ang loob ni Huyer sa langit. Ma'am, lumabas na ang test report ni Diansong. Pwede mong tingnan muna sa cellphone. Nagsisimula na ang palabas. Tatay. May handa rin ako para sa'yo, isang napakalaking regalo. Gusto kong ibigay sa'yo. Talaga? At magugustuhan din ito ni Ed. Nangingilabot ako sa ngiti niya. Tatay, magsisimula na ang party, baka pwedeng mamaya na lang ang regalo. Chinyan. Malikad yan, ang pagmamahal ni Rui Rui. Ito ay tungkol sa reputasyon ng buong pamilya Shen. Bakit sa pribado lang? Narito ang mga kaibigan at kamag-anak. Pwede tayong magkaroon ng mga saksi. Tama si Kian Kian, ngayong araw na ito. Narito ang aking 2 anak, buksan natin ang regalo. Tingnan natin. Ano kaya ang regalo ni Miss Fang? Ang misteryoso naman. Sabi ko nga, isang napakalaking regalo, siguradong mabibigla ang lahat. Mga kasama, narito tayo ngayon, upang ipagdiwang ang pag-uwi. Ni Shen Zi. Nagpapakunwari, ano ba ang balak niya? Kuya, may masamang pakiramdam ako. Ngayon, tingnan ninyong mabuti. Ang tunay na pinagmulan ni Miss Shenzi. Alam na kaya niya ang isang bagay? Hindi ko inaasahan ang regalo ni Miss Fang. Napakasipag niya. Oo, itun ga ang. Pinakamagandang regalo para kay Patriot Shen at kay Miss Z. Nakakataba ng puso. Z, kamukha mo ang nanay mo. Bakit ganun kamukha ko ang ina ng pamilya Shen? Tatay, hindi mo man lang nabanggit kung nasaan ang nanay ko. Wala man lang akong nakitang litrato. Habang tumatagal, lalo akong nagmumukha sa kanya. Nanay, bakit ganito? Baka nagkamali si Diansong, huwag kang mag-alala. Bago dumating ang test report, kailangan nating umisip ng paraan para patagalin. Sandali lang, itim at puti, walang makakatakas. Ah, may ideya na ako. Ano na naman ang balak ng mag-ina?
HMP. Halos nakalimutan ko na ang litratong ito. Rui, ang regalo mong ito. Walang katumbas ang halaga, napakasipag mo. Hala, si Papa Hihoy ay dating dance star. Hindi ka o alam kung si Ate Zi. Ay namana ang kanyang talento sa pagsasayaw. Hindi ko rin alam kung may pagkakataon na makita siyang sumayaw sa harap ng lahat para masaksihan ang kagandahan ni Tita Hihui. Sayaw. Madali lang yan. Gusto mo ba akong mapahiya? Fang Rui, tama na yan. Kuya Kifeng, ano ba? Gusto ka o lang. Makita kung marunong sumayaw si Etsy. Kung hindi siya marunong, pwede naman siyang tumanggi. Alam na alam namin ang balak mo. Anong balak ka o? Naku, ikaf talaga Kifeng. Ziyi, ikaf ang bidan gayon. Ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala, Papa. Noon ay nanalo ako ng first prize sa sayaw sa amin. Hiya, kung hindi mo talaga kaya. Pwede kang tumanggi. Ikaw ang pinakamahalaga sa Shen family. Nandito ang tatlong kuya mo para sa'yo. Di ba? Kuya. Kuya. Oo, Ziyi. Kakauwi mo lang, hindi ka pa sanay. At saka, matagal ka sa labas, normal lang kung hindi ka marunong sumayaw. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Gusto lang niyang mapahiya ka. Huwag kang mag-alala, talagang marunong ako. Hindi ba't sabi mo hindi siya marunong sumayaw? Hindi ka o rin alam. Naalala ko, sa investigasyon ko, isa siyang probinsyana. Gumagalaf. Parang robot na hindi koordinado. Ito na. Hindi ko alam kung anong sayaw. Ang ipapakita ni Miss Ziyi sa atin. Kung hindi niya kaya, baka makita natin. Ang nawawalang sayaw ni Madam Hihui. Tugtugin na ang musika. Talagang marunong siya? Ay, hindi to. Palitan nyo. Hindi rin to. Palitan nyo ulit. Meron ba kayong tinatawag na Phoenix Legend? Yun na. Anong klaseng sayaw to? Nakakatawa. Kanina ko pa sinasabing maganda ang aura niya, pero ito pala. First prize ang sayaw na to. Parang hindi naman anak mayaman. At lalong hindi niya namana ang talento ni Madam Hihui. Sabi ko na nga ba, tama ang investigasyon ko. HMP, Provinciana talaga. Ang tunay na anak mayaman. Ay si Rui. Hindi ba't nakikinig sila ng Phoenix Legend sa lungsod? Huwag kang sayaw parisukat. Ang galing mong sumayaw. Mahal kong kapatid, gusto ko ring sumayaw kasama mo. Halika kuya. Sige, ipapakita ko na ang aking sayaw. Halika na. Music. Sumayaw tayo. Ang saya-saya ng pamilya Shen ngayon, halika na tatay. Tumatawag po sa inyo, Sig, kaya mo ba yan sir? Okay lang, kakagaling ko lang sa ospital. Magandang ehesisyo ito. Dahan-dahan lang po, okay lang, masaya si Ziyi. Aya masaya rin ako. Sir, Di ko inaasahang ganito kasaya ang sayaw na ito. Parang tunay na salo-salo sa kasal, ang saya ng buong pamilya. Magandang pangitain yan, pag uwi ko, sasayaw din ako ng ganito. Kasama ng pamilya ko. ne, bakit ganito ang puta na to? Grabe na talaga.
Patayin ang musika, AMM. HMP. Kian, ano ba ang nangyayari? Wonyan. Maraming bisita ngayon. Ayoko sanang sabihin ngayon, pero mukhang. Kung hindi ngayon, masisira na. Ang pamilya natin dahil sa isang tiwali. HMP. Ang babae na to, hindi siya. Ang nawawalang anak ng pamilya Shen na si Shenji. Isang palaboy lang siya, iniwan ng nobyo. Dahil sa pangangaliwa, nasa ospital ang tatay niya. Hindi alam kung buhay pa, niloloko niya kayong lahat. Itafang, may ebidensya ka ba sa pinagsasabi mo? Zinobe at halaga ang nanluloko. Oo nga Itafang. Huwag naman dahil lang sa anak mong si Fang Rui. Nasisiraan mo ang kapatid naming si Zi. Wanyan, ipinadala ko na ang damit ng peking anak para sa ENA test. Paparating na ang resulta. Huwag kang matakot, nandito ako. Tay, alam mo, gusto ko talaga ng Ed. Gusto ko ring makita ang itsura ni Etsy. Akala ko magkakasama na tayo. Pero hindi pala. Gusto lang niyang kumita sa pamilya Shen. Et kasapvat PAZ kuya kinian para lokohinka. Talaga? Paano posible na si Zi? Biglang makita lang, hindi pala siya ang anak ko. Pero bakit kamukha niya si Here? Paano hindi siya? Hindi, lalo na sa ganitong mga panahon, hindi dapat tayo magpanik. Naghihintay pa rin si tatay sa akin. Wala kang ebidensya, hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusuri. Bakit mo nasabi iyon? Baka natatakot ka sa pagdating ko. Baka natatakot ka na banda ako sa Shen family, kaya sinasadya mong sabihin yan. Ikaf. Baka natatakot ka na banda ako sa Shen family, kaya sinasadya mong sabihin yan. Sinasadya mong sabihin yan. Tama ang sinabi ng aking mabuting kapatid, tatay. Ingnan mo ang ugali ng kapatid ko. Pareho talaga kay nanay. Paano siya hindi magiging? Ikaw na batang hamog, hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Nagpakasal ako kay Wanyan dahil mahal ko siya. Kung totoong si Zi ang bumalik, natural na masaya ako para sa kanya. Pero kung peke, hindi ko ito palalampasin. Wanyan, huwag ka nang magpadala sa kanila. Tingnan mo ang Shen family, ano na ang nangyari dahil sa kanila. Si Pinyan at ang dalawa pa, may aspeto pa ba sila ng pagiging kuya? Tita Fang, Shen Kinyan, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari? Tatay, hindi talaga kami nagsisinungaling, si Zi talaga ang amin. Tunay na kapatid, tatay, kailan pa nagsinungaling si kuya sa inyo? Siya ang tinatanong ko, hindi kayo, sabihin mo. tatay, para rin ito sa inyo. Tatay. Ang Master Kinyan ay tila kinuha ito sa oras na ito. Sinabi mo na gusto ni Master Pinyan na makahanap ng isang batang babae. Para magpanggap, hindi man lang naghanap ng maganda, sa halip. Naghanap pa ng isang batang hamog na ang ama ay nasa ospital. Sabi mo, gusto bang sumipsip sa mayaman? Hindi na kinikilala ang sariling ama. Posible. Araw-araw kong inaasam na makauwi na si Z. Akala ko, sa huling sandali ay natupad na. Masayang-masaya, naghanda pa ako ng welcome party para sa kanya. Hindi ko inasahan. Shen Kinyan, walang utang na loob na anak. Nakatingin pa sa iyo ang nanay mo sa langit, alam mo ba? Kinyan, sanay ka na sa pagiging suwail sa bahay. Pinagtiyagaan na lang namin. Ang paghahanap kay Z ay napakalaking bagay. Ginawa mo pa itong biro. Gusto mo bang lumala ang sakit ng tatay mo? Tatay, nag-alala lang kami ng labis. Ano? Alam ninyong lahat, mabuti, nagtulungan kayong lokohin ako. Mga walang hiya, mga walang kwenta. Mabuti, isang tira, 3 patay. Ikaw ang peking tao, nagdulot ng malaking pinsala sa pamilya Shen. Ano pa ang ginagawa mo rito? Baka naman. Gusto mo pang maningil ng pera? Hindi ka pa alis. Malapit nang dumating ang resulta ng pagsusuri. Kung hindi ka alis, handa ka na bang makulong? Z, pasensya na.
Dumating na ang resulta ng ENA test. Wanyan, ito ang batang ito. At ang resulta ng ENA test mo. Toto Opeke, makikita Montag agad. Tai, ano ang resulta? Bilisan Montag, Kunin Montag. Assistant, Bilis. Ma. Wanyan, ano na ang gagawin natin? Kunin mo agad ang report na yan. Tai, huwag na nating tingnan. Oo, Tai. Hindi naman agad makukuha at naabala pa ang handaan. Tay, tama ang sinasabi ng mga kapatid ko. Oi, Kinian. Kili, Kifeng. Ano ang ibig mong sabihin? Paano natin hindi titingnan ang report? Gusto lang naming malaman ng lahat ang totoo. Baka naman totoo ang sinasabi namin. Na ang batang ito ay hindi talaga anak. Ni Wanyan at Ni Hui. Tita Fang, Ikaf. Naku, nagdala ng peking bata para linlangin ang puno ng pamilya Shen. Ang lakas ng loob ng mga ito. Wanyan, hindi ba tama ako? Dapat nating kunin agad ang resulta ng ENA test. Malinaw ang ebidensya, putit itim. Tingnan natin kung paano ito itatangi ng batang ito. Wala kang hiya at nandito ka pa, nagtatangka pang manloko sa pamilya Shen. Gusto mo yata ng libreng pagkain sa bilangguan. Hindi ba't alam ng lahat na si Shenzi ang pinakamasakit na ulo ni Shen? Tingnan natin kung paano nila ito lulutasin. Kuya Kinian kung aalis ako ngayon. Kahit hindi ilabas ang report, pag-uusapan pa rin ang pamilya Shen. At ngayon, ang kalusugan ni Uncle Shen. Baka mas mabuting sa ibang na lang natin sabihin ang totoo. Tita Fang Rui. Huwag kayong masyadong mapang-api. Kinyan, mali ang sinasabi mo. Kami ang mapang-api. Ang batang ito. Ang humahamak sa pamilya Shen. At ikaw, ipinagtatanggol mo pa siya. Baka naman. May gusto ka sa kanya? Ikaw. Tita Fang, pag-usapan natin ang isyu ng maayos. Anong ibig mong ipahiwatig sa kuya ko? Ano ang ibig sabihin ng nanay ko? Alam ng kuya mo ang sagot. Ay naku. Tama na. Tama na. Kayong tatlong walang kwenta. Lumapit kayo. Lumuhod, tatay. Ang totoo, lumuhod ka. Shen Qifeng. Kahit napabaya ka sa pang-araw-araw, pero ngayong malaking bagay na ito. Sumasama ka pa sa kalokohan. Naniniwala ka ba na puputulin ko na? Hondo Montag? Tatay, nag-alala lang si third brother sa kalusugan mo. At ngayon lang siya naging responsible. Hindi kita sinisisi, di ba? Sa tatlong magkakapatid na Shen, ikaw ang pinakamaayos at matino. Ano ba? Gusto mo ring sumama sa pagrebelde? May respeto ka, P.A.B.A. Sa akin bilang iyong ama? Tatay, kung may sisihin ka, ako na lang. Ako ang may kasalanan. Ay naku, nagiging matapang ka pa? Shen Kinian, huwag mong kalimutan kung paano ka napunta sa pamilyang Shen. Dapat ka ba sa tingin ni Huyer na nasa langit at nagmamasid sa iyo? Gusto mo ba talagang patayin ako sa galit? Tatay, kung gusto kitang patayin sa galit, hindi ko na sana pinahirapan ang sarili ko. Noong malubha ka, pwedeng hindi ko na lang hanapin ang ating kapatid na babae at hayaan kang mawala. Kuya, Ikaf, walang hiya ka. Wanyan. Tatay, Kinyan, inaamin mo ba na lahat ng ito ay panloloko mo sa iyong ama? HMP, ay naku, talagang ga. Ang hindi tunay na Shen ang may mas malaking pagmamahal. Hindi kaya? Kwento ba ito ng isang taong walang utang na loob? kawawa si Lolo Shen, buong puso. Gusto lang mahanap ang bunsong anak, pero hindi inasahan na ang mga anak ay magtutulungan para lokohin siya. Ano na ang gagawin? Siguro aalis na lang ako. Tatay, tama si Kuya. Kung gusto talaga naming lokohin ka, bakit ngayon lang? Sa tingin ko, may mga taong sinasadya ang ganitong masayang okasyon. Para manggulo, sila ang may masamang balak. Ako, Ikaf. Ginoo,
Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ito ay naku ang Tanggamontag. Ano ang hinihintay, Montag? Humanap ka ng kagamitan at ituloy mo. Sige, Tita Fang, tignan mo ang ginawa mo sa tatay ko. Ganito na ang nangyari, tapos gusto mo pang. IZZSA kuya ka o? Wanyan, tignan mo ang tatlong anak mo. Nagtutulungan para apihin kami ng anak ko. Para lang naman ito sa ikabubuti ng pamilyang Shen at para sa iyo. Ano ba ang gusto ko sa iyo? Noong ako ay nasa kasagsagan pa ng aking kabataan, ang mga naghahabol sa akin ay bilang mula sa Jiang City hanggang sa France. Bakit ako magpapakasal sa iyo? Talagang mabuti ang tao, walang gantimpala. Wanyan, hayaan mo na lang akong mamatay para sa iyo. Nanay, tingnan mo si Kuya Kaifeng. Paano ako nangahas na magsalita sa inyo at kay tatay ng ganito? Hindi ko alam kung itinuro ba ito sa kanya ni Kuya Kinyan. Sa totoo lang, si Kuya Kinyan. Kahit si Tita Hui na nagpalaki sa kanya mula pagkabata ay kayang lokohin. Lalo na kayo na pangalawang ina lang. Oon ga. Si Madam Fang mula na mapasok ang pamilya Shen ay walang naging anak, ang mga magkakapatid na ito. Talagang hindi nila papansinin ang isang pangalawang ina. Ako ay isang pangalawang ina lamang. Si Ate Hui lang ang makakapagpigil sa kanila. Ay, talagang malas ang buhay ko. Hui ea. Tatay, sa totoo lang, baka. Si Kuya Kinyan ang may gusto sa batang ito. At hindi alam kung paano siya magdadahilan para dalhin ito sa pamilya Shen. Kaya pinapanggap siya bilang si At Z, tatay. Kung hahayaan mo pa siyang gumawa ng kalokohan, tiyak na malulungkot ang kaluluwa ni Tita Hui. Fang Rui, huwag kang magsalita ng walang basehan. Shen Kinian. Hayop ka, kasalanan ko na hindi kita napalaki ng maayos. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Delikado ang lugar na iyon, sinabihan ka na huwag pumunta. Bakit ka PA pumunta? Talagang paparusahan kita ngayon. Tari. Huwag mo nang sisihin si Kuya Xiaonian. Ako ang nagpilit na isama niya ako para maglibot. Pag-usapan natin ito mamaya. Baka naman talagang si Z siya. Tatay. Ay naku. Kaya pala kakaiba si Pinyan ngayon. Itong batang ito, nagtiis ng palo para sa kanya. Tapos sasabihin yung walang relasyon kayong dalawa. Tumigil ka. Tito Shen, kung gusto mong paluin ako na lang. Ginawa ko lang ito para makalikom ng pag-opera ng tatay ko. Kaya ko sinabihan ni Kuya Shen na dayain kayo. Si Kuya Kinian ay nakita lang na maasikaso ako sa tatay ko. At nag-aalala sa kalagayan mo, kaya pinapunta niya ako. Talaga palang itong tatlong magkakapatid ang kumuha sa kanya. Si Kuya Kinian at ang dalawa niyang kapatid. Ay talagang mahal ka, ako ang nagpadala sa tukso. Ako ang sumama sa pamilya Shen kung may kasalanan man. Ako lang ang may kasalanan. Talagang inako ng dalagita ang lahat. Baka nga totoo ang sinabi niya. Ang magkakapatid na Shen ay para lang sa kalusugan ng ama ng pamilya Shen. Kaya ko ito ginawa. Ilang bises ko na sinabi, ayaw mo makinig. Ngayon, papatayin talaga kita. Shen Wanyan, ano na naman ang gusto mo? Kinyan, wala naman siyang ginawang mali. Hindi ba't dahil nagmamalasakit siya kaya kanya niloko? Kung gusto mo pa siyang saktan, ako na lang ang saktan mo. Siya ang dinala ko dito, kung hindi siya natuto, kasalanan ko rin. Ang lapit ng pagkakahawig. Wanyan. Tsitsi, nasaktan KBA? Halika. Kung ipapangako mo sa akin na hindi mo sasaktan o aalipustahin ang tatlong kuya, tatayo na ako. Sige, ipinapangga ko kao. Tumayo na kayong lahat, halika. Kung nandito pa si Z, siguro katulad din ni Zaizen. Diretso, tapat, mabait, at matatag. Ma, tingnan mo itong babae. Ilang salita lang napasaya na si Pa. Ikaw talagang batang kalye, hindi na paniwala, nagdrama ka pa. Ano ba, ngayon mo gustong mamatay sa pamilya namin? Tama na, hindi ba sapat na isang dalagita? Ano pa naman magagawa niya sa akin? Tama ka diyan, Tita Fang. Puro ka na lang panloloko at pagdadrama. Sa tingin ko, marumi ang puso mo,
Kaya lahat sa tingin mo marumi. Ikaf, PA, hindi naman siya si Ate Ziyi. Bakit mo siya palaging pinagtanggol? Ako naman ang anak mo. Oo nga, Vanyan. Si Z, hahanapin naman natin, hindi ba? Masaya ako kapag nakikita ko si Zishen. Paano kaya? Kung sakaling siya ang tunay kong anak, Ginoo, nakuha na ang resulta ng pagsusuri. Tingnan mo ulit. Tingnan natin kung matigas pa ang mga bibig ninyo. Hindi ko alam kung bakit, parang gumaan ang pakiramdam ko. Parang may inaasahan pa ako. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Alaynan. Ginoo, hindi ka pa nga makalakad ng maayos sa patag. Ano ba ang ginagawa mo? Ginoo, kanina parang may naramdaman ako. Parang, bakit hindi ka pumunta kay Insong? Kumuha ulit ng isa pa. Pupunta na ako. Naku pa, baka hindi mo na lang dapat tingnan. Ito mahil ay patnubay ng langit. Kung talagang gusto mo siya, siya na ang iyong tunay na anak. Tol, huwag kang magulo, wala naman akong sinabing mali. Si Tito Shen ay isang mabuting ama. Sayang, dahil sa akin, nagulo ang pamilya Shen ngayon. Kung malalampasan natin ngayon, saka ako aalis ng maayos. Para kahit papaano, gumaan ang loob ni Tito Shen pa. Nakita ko ngayon, pagod ka na rin sa lahat ng nangyari. Baka pwede muna tayong umuwi, tapos hintayin na lang natin yung report na ipapadala sa bahay. Ano sa tingin mo? Tatay, umuwi na muna tayo. Talagang kaakit-akit yung batang si Zhejian. Pareho talaga siya kay Here. Pero kung hindi kumpirmado na siya ang tunay kong anak, paano ako makakatapat kay Ziyi? Paano ako makakatapat kay Here? Yung babaeng si Hehui, kahit patay na, nagpapakita pa rin. Ano ba yung hinahanap niyang anak? Muntik na nating mapabagsak si Shenpinyan. Hehoy, tama. Vanyan, hindi pwedeng basta-basta na lang to. Naalala ko, noong araw, may naiwan si Athui. Yung kahon ng jade pendant. Yung kahon na yon, tanging si Athui. At si Ziyi lang ang makakabukas. Yung jade pendant sa loob, kalahati ang naiwan ni Athui. At yung kalahati, nasa kay Ziyi. Suot-suot niya mula pagkabata. Jade Pendant. Ano? Pinakabagong balita sa pagkilala sa anak, natagpuan ng Shen Corporation ang nawawalang. Yung babae sa balita. Hindi ba yun yung 2 araw lang ang nakalipas? Yung naghatid sa tito sa ospital natin? Parang siya, no yun. Zitsen. Zitsen. Tito, tingnan mo tong balita. Anak mo ba to? Natagpuan ng Shen Corporation ang nawawalang. 20 taong nawawalang tunay na anak na si Shenji. Baka naman, talagang natagpuan ni Zishen. Ang tunay niyang pamilya? Pero yung DNA test? Bakit? Hindi malinaw? Narinig ko, yung resulta ng ENA. Una, nahulog sa siwang, pero nahagip naman. Tapos yung assistant na nagdadala ng report, natumba ng malakas. Kaya nabasa ng alak yung report, hindi na mabasa. Pinadala ulit ng bago ngayon. Alam niyo ba kung sino yung ina-engagement corporation? Parang si Hehoy, pero si Mrs. He. Patay na matagal na. Ngayon, yung ina, parang isang. Babaeng ang apelido ay Fang. Si Hehui, ngayon, malubha na. Kung nakabalik na sa pamilya si Zishen, makakaalis na ako ng mapayapa. Yangshen family is a Jiangcheng. Pupuntahan ko pa makita kong talagang maganda ang pakikitungo nila kay Zhejian. Bilizan Montag. Dali-dali niyo akong dalhin sa Shen family. Nahanap ng anak ko ang kanyang tunay na ama. Zia Zi Shen Ziyi. Tatay, yung jade pendant na iniwan ni nanay para kay Ziyi. Bakit hindi ko alam to? Nga tatay, hindi rin namin narinig kay nanay na nabanggit to. Jade Pendant, parang meron nga akong Jade Pendant. Nasa pangangalaga ni tatay at hindi sinabi sa akin ni tatay. Nasaan si nanay? Ito ang paboritong bagay ng iyong tunay na ina. Ngayon ay dapat na itong maibalik sa may-ari. Sa ganitong kalapit na pagtingin sa kanya, yung kakaibang pamilyar na pakiramdam ay mas lumakas. Kilala ko ba siya dati? Baka naman ang pinagmulan ko ay hindi talaga ganun kasimple. Yung pagkawala ko noong bata ako, kasinungalingan lang pala ni tatay. Kasalanan ka Otu. Noong binigay ni Here ang jade pendant na ito, kahit si Yi. Hindi nagtagal, nawala si Ziyi. At umalis din si Here. Itinago ko na lang yung pendant at kahon.
Pagkalipas na matagal na panahon, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ganon ba? Wonyan, pakikuha agad yung jet pendant at kahon. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Nga tatay, kailangan nating malaman agad. Baka sabihin ng tatlong kuya na nagkamali si nanay sa kanila. Tito Lee, opo amo. Pakikuha yung. Yade box na iniwan ni huya noon, opo. Amo. Anak, halika dito. May fingerprint scanner itong kahon, bukod kay here. Si Z lang ang pwedeng magbukas nito. Halika. Subukan mong hawakan. Ako ang dahilan ng lahat ng ito, anuman ang resulta. Pananagutan ko ito hanggang sa huli. Lin Zaizen, kung mali ang hinala, tapusin na natin agad itong kalokohan. Ngunit kung totoo ang aking hinala, Malalantad na ang tunay mong pagkatao, anak sa labas. Bilisan mo, naghihintay ang lahat. Hindi ka naman siguro magpapabigo sa kanila? Fingerprint verification. Sampu, Siam, Valo. Pito, Anim, Lima, Apat, Tatlo. Dalava, Isa. Nabuksan, oh wow. Ate, may lihim ba talaga ang pinagmulan ko? anak ko. Ikaw talaga ang anak ko. Nanay, hindi ba talaga siya si Shenji? Impossible, hindi ba natin siya tiningnan? May Amasia. Nagkataon lang na natagpuan natin siya. Kaya pala, pamilyar siya sa akin noon pa. Z, Kuya Kinian, ano nang nangyari sa'yo? wala. Ngayon, hindi na kita pababayaan. At hindi na mawawala ang iyong alaala. Buti na lang at bumalik ka. Sandali. Wonyan, hindi pa tapos ang lahat. Itafang, ikaw ang nagsabi tungkol sa pagbukas ng kahon. Ngayon, binabawi Montag. Ano ba talaga ang gusto mo? HMP. Anong gusto mo? HMP. Tingnan nyo, sira na ang kahon. Tiyak na nasira ng peking fingerprint mo. Tiyak na nasira ng peking fingerprint mo. Kuya, talagang mabubuksan. Kuya Kinian, hindi talaga ako ang may kasalanan. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo. Ano nung gusto mong gawin? Hey, Narito ang Jed na iniwan ni Ethui. Kung ikaw ang tunay na Z, ang kalahati ay tiyak na nasayo. Kung may papakita mo ang Jede, subukan nating pagsamahin. Kapag kumpleto na ang Jede, malalaman na natin. Tari, NOITO? Bakit may nakasulat na he? ito ang huya na ito. Sana'y maging mas mabait ka. At tingnan mo, may Jedi dito. Oh, itatago muna ito ni tatay. Kapag hindi na kaya ni tatay, ibibigay ko ito sa'yo. Tatay, anong sinasabi mo? Anong hindi na kaya? Inutusan kita, itago mo ito habang buhay. Haha, sige, itatago ka o ito habang buhay. Tayo na, uwi na tayo. Ang Jade na ito, katulad ng ipinakita sa akin ni tatay noon. Magkamukha talaga.
Baka noong sinabi ni tatay na kapag hindi na kaya, ibig sabihin kapag pumanaw siya. Hanapin ko ang tunay kong pamilya. At ang Ihui. Pangalan iyon ni Madam Hehui. Z, may jade ka ba? Anong jade meron siya? Tiyak na kinakabahan na siya ngayon. Ito ang pamanang kayamanan ng pamilya Shen. Hindi naman, yun basta-basta lang nagagawa. Siyempre meron akong pectoral. Z, meron ka talaga? Ay, ang ganda. Kung meron ka, ilabas Montag na agad. Ngate Jiwi, baka takot ka? Ivan ko es ayo, anong tako? Pangatlong kapatid ko na talaga siya. Tapos na usapan. Ngayon, nasa kanya na ang pectoral. Takot ka ba? Ikaf. Kapatid, huwag kang mag-alala, ilabas mo lang ang pectoral. Para makita ng iba, hindi puro salita ang katotohanan. Pero ngayon wala sa akin ang pectoral, nasa tatay ko yata. Nas, pwede bang bilisan natin? Hindi pwede tito, hindi pa gumagaling sakit mo, huwag magmadali. Kung wala, sasabihin pa na sa tatay mo. Ganito kabihirang bagay. Dapat laging dala-dala, di ba? Oo nga. Kung talagang si Z ang may-ari ng pectoral na ito, bakit hindi niya dala-dala? Z, sigurado ka bang meron kang kabilang parte ng pectoral? Sigurado ako, matagal na, nakita ko sa tatay ko. Isang pectoral na halos kapareho, may nakaukit na. Karakter na Ihui. May nakaukit na karakter na Hui. Pero takot siyang mawala sa akin, kaya siya na ang nag-ingat. Kapatid, dapat gising na si Tito Ling ngayon. Baka pwede nating tawagan. Halika. Hello, Tsitsin. Hello tatay, gising ka na, okay na ba katawan mo? Okay na ako. Bakit ang bilis ng tawag mo? May kailangan ka ba? Tay, naaalala mo ba yung pectoral natin? Tay, naaalala mo ba yung pectoral natin? Naalala ko, yung may nakaukit na hui di ba? Ngayon ka o lang ipapadala ayo. Nars, ilang araw akong walang malay. Walang karga ang phone. Pwede bang hiramin ang phone mo? Magamit ko. Tito, kailangan naming isurrender ang phone sa trabaho. Sige bilisan natin. Hello tatay. Ang tinatawagan ay hindi makontak ngayon. Pakitry ulit mamaya. Kapatid, bakit naka off? Hindi kailanman magdi-disconnect ang tatay ko sa tawag ko. Imposibleng mag-shutdown pa. Kuya Finian, may nangyari kaya sa kanya? Mga tao, sunduin agad si Tito Lin mula sa ospital. Opo. Hinyan, huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Dai Montag PABA nakikita? Isa siyang manloloko. Tita Fang, ngayon si Z. Hindi lang makontak si Tito Lin, kaya hindi makuha ang jade pendant. Paulit-ulit mong sinasabing manloloko, may konkretong ebidensya ka ba? Napeki si Z. AME, Sage, sa tingin ko, kayong tatlo. Lahat kayo na bola niya. Sabi mo walang ebidensya ako. Tingnan natin kung hanggang kaan ka pa magmamatigas. Rui. Dalhin mo rito ang tao. Tsitsin, hintayin Montag ako, anak. Bakit sila nandito? Baka. Z. Sila ba ang nagtaboy sa iyo at kay Tito Lin? Ito ay kasalang handaan ng pamilya Shen.
Bakit kayo pumapasok? Kami. Kami ay under. Sa utos ni Second Miss Fangrui ng pamilya Shen. Para dalhin ang putang ito. Oo. Saan mo nakita ang dalawang tangang ito? Hindi ko alam na ganito sila katanga. Talagang puta ka, may utang ka pa sa pamilya Gu. Na hindi mo pa nababayaran, ngayon kumakapit ka na naman sa pamilya Shen. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Ni, tika. Ito. Manggugulo ka sa teritoryo ng pamilya Shen. Mukhang ikaw ang sawang-sawa sa buhay. Hoy, Zino KBA? Di mo ba narinig ang sinabi ng nanay ko? Kami ay anda sa utos ni Second Miss ng pamilya Shen. Paarestuhin ang putang ito. Manggaway ka pa. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Ay naku. Di mo kilala ang third yung master ng pamilya Shen. Tapos magmamalinis ka rito. Saan nanggagaling ang lakas ng loob ninyo? Ay naku, young master Shen pala. Pasensya na. Hindi ko kayo nakilala agad. Pasensya na. At siya ay ang tunay na nawawalang anak ng pamilya Shen. Shen Zi. Wala akong pakialam kung sino kayo. Kapag hinawakan ninyo siya, kahit isang daliri lang. Pagsisihan ninyo yan. Nay, tama ba ang narinig ko? Ang nawawalang anak ng pamilya Shen sa loob ng 20 taon. Shen Ziyi, Zia? Imposible. Yung halos patay na niyang ama. Nasa ospital PRN ngayon. Ang linsitsin na ito. Paano siya magiging Shenzi? Mga binata, baka nagkakamali kayo? Tinuturuan mo ba ako? Nay, parang hindi sila nagkakamali sa itsura nila. Siguradong itong babaeng ito, may daya siyang ginamit. Kung wala namang sinasabi ang pamilya Shen, edi itong dalagita. Ay tiyak na mas mataas ang estado kaysa sa pangalawang dalaga. Ganoon na lang kung paboran ni Shen ang babaeng ito. Bakit hindi natin siya? Samantalahin? Tama ka, ni. Oo nga. Naku, Tsitsin. Hindi ba gusto mong pakasalan ako? Narito na ako. Hoy, huwag kang tatakbo. Halika. Tsitsin, sa totoo lang, sang-ayon ako. Sa kasal mo at ng anak ko. Ay, Talagang mapagkunwari ang mag-ina. Gusheng, wala ka bang hiya? Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa aming pamilya Lin noong nakaraan? Ngayong alam mong miyembro ako ng pamilya Shen, gagamitin mo. Ang parehong paraan para lokohin ako at maging parasito sa akin. ikaf. Ang kangu. Ang Linzesen ba na ito ay si Shenzi. Kayong mga nabuhay kasama niya ng matagal. Wala ba kayong kakayahang maghusga? O baka naman. Gusto niyong bumalik sa buhay sa probinsya nang walang makuhang kahit ano. Ito. Binata, wala si Tatay Lin sa ospital. Ano? Paano pwedeng wala ang tatay ko sa ospital? Ano pa ba, naghahanap ka pa ng tatay? Siguro ang tatay mo ay narinig na pumunta ka sa Shen para kilalanin ang mayamang dalaga at hinahanap mo pa yung. Hindi mo alam kung saan galing na Jede, kaya tumakbo na lang siya. Impossible. Anak, ang Linzesen na ito ay hindi pwedeng maging Shenzi. Ang pangalawang dalaga ang nagbigay sa atin ng tanging pagkakataon na manatili sa Jiangcheng. Huwag tayong magpadala. Gusheng, ano ba talaga ang alam Montag? Bakit hindi mo sabihin agad? Sasabihin ko. HMP. Lolo Shen, huwag kang magpapaloko. Sa batang ito, may amnesia. At sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman binanggit. Siya ay ampon at posibleng anak sa labas. Simula noong bata siya hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikitang may nanay. Hindi alam kung kaninong babae sa probinsya ang nakabuntis sa patay na tatay niya. Mabuo ang batang ito. Nanay ko, Ano, mali ba kami? Ang tagal na. Nakita mo ba ang nanay mo? Hindi rin alam. Saan hinanap ng tatay mong halos patay na ang babaeng ito? Para mabuo ka, isang pamilya. Napuno ng karumihan at kasuklam-suklam. hindi ko hahayaang sagahan mo ang pamilya namin. Ano, hindi pwede? Sasabihin ko pa rin. Alam mo ba kung sino ang nanay mo? Nga, alam mo ba kung sino ang nanay mo? Hanapin Montag. Para bang nanay ko ang nang-api sa'yo. Nanay niya.
Shen Wanyan, ano na naman ang gusto mong gawin? Kinyan, wala naman siyang kasalanan. Hindi ba't dahil nagmamalasakit siya sa'yo kaya kanya niloko? Kung gusto mo pa siyang saktan, ako na lang. Siya ang dinala ko rito, kung may pagkukulang, kasalanan ko rin. Bakit kapag nakikita ko siyang inaakusa, tinatanong, at inaapi? Lalo na kapag nababanggit ang nanay niya. Parang may kirot sa puso ko. Bakit? Parang nasasaktan ako? Talaga bang itinuring ko si Zhejian? Bilang kapatid? Bakit kapag tinitingnan ko siya, parang bumalik ang nanay ko? Wala akong nanay. Pero hindi dahilan iyon. Para husgahan ninyo ako ng walang basehan. Ikaw ang tinutukoy ko, walang nanay. Ikaw ang walang nanay. Anak, huwag mo nang patulan. May utang pa siya sa pamilya natin. Hindi pa nababayaran, dalhin na siya. Sige. Tigelin N. Yao. Sino ang nagsabing walang nanay si Zhejian? Tatay, Sino ang nagsabing walang nanay si Zhejian? tatay. Tatay, bakit ka nandito? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nakita ko ang balita, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Nalubat pa ang phone. Okay ka lang, Bea? Okay lang ako. Mabuti ang trato sa akin ng pamilya Shen. Buti naman. Oras na pa ibigay ito sa'yo. Ito. Ano ito? Agat Bea itong Yadepongdong? Hui, Wanyan, San ka pupunta? Anak. Pwede mo ba itong ipakita sa akin? Alaynan. Tama. Galing talaga ito kay Huya. Wanyan, huwag kang magmadali. Maraming ganyang berda sa mundo. Para malaman kung tunay o peke, tingnan natin ang jet sa loob. Kung magkakatugma ito sa naiwan ni Ate Hui. Tito Lee. AMA, oo. Nanay, parang pamilyar ang Jade na ito. Hindi kaya. Nanay, itong batang ito, hindi kaya siya talaga. Anong ikinatatakot mo? Si Lin Zhejian na ito. Hindi pwedeng si Shenzi. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng mag-ina na Gu? Sa tingin ko ngayon ay, kasabwat niya ang matandang ito para manloko ulit. Tatay, talaga bang hindi ako ang tunay mong anak? Mga kababayan, ang Jedi na ito ay gawa mismo na maestro noong panahon ni Hihui. Ipinagawa para sa kapakanan ng lahat at para sa kapayapaan. Isa lang ito sa mundo, bagamat ang itsura nito ay parang ordinaryong yada lang. Pero kapag pinagsama ang dalawang hati, kahit walang ilaw sa kwarto, ay sisikat ito na maliwanag. Bilisan mo, Tito Lee, lalabas na ang tunay na kulay ng iba. Ayan na. Ama. Nagkakatugma na. Ay naku, tingnan ninyo. Ang jet sa loob ng kahon ay nahati. Anak, ito ba yung Jedi na ibinenta natin dati? Sa matandang iyon, SSSHH. Nanay, tahimik lang, may paraan ako. Nabigo ba ang pagsasama? Mukhang hindi talaga tunay na pamilya ng Shen si Zhejian. Wanyan, Nikita MOBA? nabigo ang pagsasama ng Jede. Lahat tayo ay saksi. Itong batang ito at ang kanyang ama na naghihingalo. I am gaman luloko. Tita Fang, Kuya Chinyan, ano ba ang tingin mo? Hindi ba malinaw ang katotohanan? Patuloy mo pa rin siyang ipagtatanggol.
Talaga bang gusto mo siya? Paano naging pagkabigo ito? Maliwanag na. Maliwanag na kahawig niya si Z. Tatay, siguraduhin natin baka nagkamali tayo ito. Tama na. Pero galing talaga ito kay Here. Anak, alam mo ba kung nasaan si? Si? Pakyos up. Sabihin Montag es Tito, VDA? Tito Shen, hindi ko talaga alam. Anak, pakiusap. Huling tingin lang. Anak, ikaf. Banyan, ano ang nangyari sa'yo? Tatay. Banyan, ano ang nangyari sa'yo? Wanyan. Nanay, tatay, siguradong nagalit na naman sila. Sige na, sige na. Tao, tawagin ng doktor, bilis. Tito Shen, okay ka lang? Zeishen, hindi ito kasalanan mo. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Oo, mabuting kapatid ka ako. Kung hindi ka alis ngayon, huli na. Nasaan na kaya ang aking Z? Baka may nangyari sa kanya. Ta, dalhin na palabas ang dalawang ito. Oh, alis na tayo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tatay, Anong ginagawa? May utang ka pa sa pamilya ko. Hindi mo pa nababayaran. Dalhin na. sinukuha mo na bahay ko. Ano pa ba ang gusto mo? Anong sinasabi mo? Wala namang halaga ang sira-sira mong bahay. Tama, sige na, bilis. Tatay, titingnan ko sila. Kinyan, talaga bang gusto mo siya? Hindi lang second hand. Mandarea pa. Tanga, huminto ka. Kapag lumabas ka ng pintuang ito, huwag ka nang umasang makakabalik. HMP, Shenkinian, ganito ka palan gayon. Tatay, talagang nararamdaman ko. Ginoo, dumating na ang bagong ENA report. Ginoo, narito na ang bagong report. Tingnan ninyo. Tanga, hindi ba pinagdudahan mo ito? Tingnan mo na lang ang report na ito. Kinyan, hindi ko sinasabing mali ka, pero kahit ang Jade ni Ethui, na nagpalaki sa'yo, hindi tugma. Ano pa ang inaasahan mo? Aminin mo na lang ang pagkakamali mo. Bakit pa pinapahirapan? Gusto mo bang magalit ang tatay mo? Nanay, hayaan mo na si Pinyan. Baka sabihin mo naman na sinisisi mo siya. Hindi natin kayang dalhin ang kasalanang ito. Tingnan mo ito, at huwag ka nang bumalik sa kumpanya. Lumuhod ka sa puntod ng nanay mo, hanggang sa aminin mo ang pagkakamali mo. Zaka ka lang tatayo. Talaga bang hindi siya si Z? Kuya, Assistant Liu, totoo ba ang yan report na ito? kuya, ito ay personal kong kinuha. Kay Director Song. May pirma PA ni Director Song, hindi ito fake. Kinyan, huwag mong isipin na hindi totoo ang report na ito. Dahil lang hindi ito ang inaasahan mo. Ito ay gawa sa mga damit na may pinakamaraming balat ng babaeng iyon. At ENA ng pamilya Fang. Ito ang paternity test report. Si Director Song mismo ang gumawa nito. May mali ba? HMP, Sie Lindsay 10. Ay hindi maaring maging siya si. Lene, Anong pinagtatawanan mo? kabaligtaran. Nakasulat sa report, confirmed na anak. Ano? Paano? Kinyan, anong oras na? Niluloko Montag PA si Papa. Papa, pagsabihan mo siya. Wanyan, tingnan mo ang kapal ng mukha niya. Papa, kuya, toto ito. Zitsitsen ay zitsiyi. Mabuti, kayong tatlo, nagtutulungan kayong lokohin ako. Ako na ang bahala sa inyo. Ito. Totoo, bumalik na ang anak. Tito Lee, tingnan Montag. Ito, nakasulat dito, confirm na anak, di ba? Confirmed na anak,
confirmate na anak. Hindi ka nagkakamali. Congratulations, Amo. Congratulations. Tama na. Lahat ay nagtutugma, kamukha niya si Huyer. Paano ito nangyari? Ito ay tiyak. Shenkin yan ang pumalit. Nadala ng fake para lokohin ka, amo. Hindi ito totoo. Fang Qian. Paulit-ulit mong sinasabi na walang mali sa report. Baka ayaf montak lang. Na makilala ka usit si DIBA? Hindi, amo. Wala akong ganong intensyon. Paano yung Jede? Hindi tugma. Paano mo ipapaliwanag yun? Papa, narinig ko kay Guma at sa anak niya. Yung yadan na dala nilin. Ipinagbili na nila dati pa. Ano? Siyempre sila ang may gawa. Ang mag-ina na yan. Araw-araw pinahihirapan nila si Z at Tito Lin. Pangalawa, pangatlo, kayo na ang bahala kay Papa. Ako na ang kukuha kay Z. Bilis, puntahan mo na. Baka ano na ang ginagawa sa kanya na mag-ina na yan. Huwag mo na akong intindihin, bilis. Ako ang may kasalanan. Nandiyan na siya mismo sa harap ko. Bakit hindi ako naghintay, nakatingin lang habang siya ay hinila palayo. Won yan. At ikaw, nang ako'y tumanda, nagkasakit at nalilito. Tawagin ang mga tauhan. Kanyan bala akong ganon. Hindi ka ibig sabihin yun. Dalhin pabalik sa Shen family. Wala akong ganon. Hindi ko ibig sabihin yun. Ikulong. Anak, tulungan mo ang nanay mo. Tulungan mo ako. Tatay, hindi sinasadya ng nanay ko. Hindi niya alam yung batang yon. Ay si Shen si DIBA? Ano? Batang yan? Kasama ng nanay mo, dalhin pabalik sa Shen family. Walang aking pahintulot. Hindi lalabas ng Shen family kahit kalahating hakbang. Tauhan, dalhin na. Van niyan. Hahaha, karapat-dapat es ayo. Tatay, uwi muna tayo para magpahinga, malapit na. May uwi ni kuya ang kapatid natin, Sige. Kakaiba sa ganitong kalapit na tingin sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam mas malakas ngayon. 20 taon na, Z sa wakas nakita na kita. Ang ganda talaga nito, anak, sabi ko noon. Bakit ako bulag? Ilang libo lang. Ibinenta ka o kay Wang Fugui. Kung ibabalik ko ito, nawalan ako ng isang lean session. Hindi yon problema. Ang mahalaga kailangan kong magbayad ng 5 milyon. Nanay, ano ba ang 5 milyon? Kapag ibinenta ko itong Jedi sa mag-inang Fang, kukulitin ko sila ng 50 milyon, ang 5 milyon ay maliit na halaga lang yan. Talagang matalino ang anak ko. Siyempre, para na nanay. Tatay. Kumusta ka na? Tsitsin. Tatay, pasensya na, hanggang sa huli. Hindi ko man lang nakita ang tunay mong pamilya. Tatay, ano ba yan? Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Ikaw ang tunay kong pamilya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din tayo. Malapit na tayong makalabas. Oo. Ono 2, Nagdradrama. Ng pagmamahal ng ama at anak. Kumusta? Alam mo ba kung saan nakatira si Lin Saizen? Sa pangalawang kanto sa unahan, kaliwa ka, makikita mo na. Sige, salamat. Gosheng. Tatay, may sakit pa ito. Bigyan mo muna siya ng makakain. Baka hindi niya kayanin. Siege, Markius ab KSA Akin. Ikaw. Tatay. Ay, itong matandang ito, mukhang talagang malapit ng mamatay.
Hahaha. 17. Akala Montag PA nasa Shen Family ka PA? Ikaw ang panganay na babae ng Shen family. Ano? Nagpapanggap ka pa? Zai Shen, huwag mo nang intindihin si tatay. Pakiusap. Ano? Hindi kita marining. Sabi ko, pakiusap. Ha ha ha, Lakazan Montag. Hindi kita marining. Sabi ko, pakiusap, bigyan mo ng makakain si tatay. Ha ha ha, nanay. Hintayin Montag. Halika. Gushing, ano ba ang ibig mong sabihin? Binigyan mo si tatay ng pagkain ng manok? Ay, may makakain na, okay na yan. Ano pa ang pinipili mo? Nga pala. Mamaya, pagdating sa bahay ni Wang Fugi, may mainit na pagkain para sa iyo. Anong Wang Fugi? Ibebenta mo ako kay Wang Fugi. Ay, ano pa ang sinasabi mo? Halika na. Tatay, Tsitsin. tatay, Ano pa ang sinasabi mo? jade pendant. Paano mo nakuha itong jade pendant? Jade pendant. Paano mo nakuha itong jade pendant? Kahit mamatay ka, malinaw sa iyo. Totoo ang jade pendant na ito, pero matagal ko nang pinalitan. Ibinenta ko kay Wang Fugi, kaya kanina sa Shen family, hindi ito nagtagumpay na pagsamahin. Ano? Paano ninyo ito nagawa? Bakit hindi ko gagawin? Ang tatay mong matanda na. May ganito kagandang bagay, hindi mo inilabas, pero nakita ko. Siyempre, ibinenta ko. Pero, sasabihin ko sa iyo, pagkatapos ng araw na ito, wala nang makakaalam ng iyong pagkatao. Hahaha. Bilisan Montag na. Puntahan mo na si Wang Fugi. Aha. Dalhin mo sa palakang iyon, kung hindi. Ataas na naman ang presyo niyan. Oo. Bitawan mo ako. Tara na. Gago. Tara na. Papa. Tsitsin. Pa. Tsitsin. Alles. Hindi. Alles. Gushing, gago ka. Mamatay ka ng masama. Sasabihin ko sa iyo, pera lang ang kilala ko, umakyat ka na. Bilisan Montag. Z. Umakyat ka. Bitawan mo ako. Tumahimik ka, tumahimik ka, tumahimik ka. Drive. Baka nagkamali lang ako ng nakita. Z, hintayin mo ako, malapit na ako. Dito na siguro. May tao ba? Tito Zilin. Tito Zilin. May tao ba? Tito Zilin. Hoy, anong ginagawa Montag? Ilang araw nang walang tao sa bahay na ito. Alam mo ba kung nakakita dito ang pamilya ni Lin Saizen? Zeno? Lin Saizen. Hindi ko kilala, umalis ka na, umalis ka na, umalis ka na. Shen Shen. Mga kapatid, masaya ako ngayon, kain kayo ng husto. Naku, Wong, congratulations. Naku, halika. Salamat, salamat. Upuan.
Congratulations sa pagkuha mo ng magandang babae. Boss, pagkatapos ngayon. Hindi ka na single. Ha ha ha. Wang, baka gusto mong unahin mo na ang importante. Baka may mangyari pang problema. Problema? May tinatago ba kayo sa akin? Gusto niyong lokohin ako? Hindi si Brother Wang. Sino ba naman kami para lokohin kayo? Di ba? Tama, tama, tama. Ang ibig sabihin ng anak ko, mas maga kayong. Maging masaya at maligaya, huwag nating sayangin ang oras, di ba? Yan ang gusto ng lahat. Tama ba? Tama, May punto, may punto. Sige, mauna na ako. Ainan at inuman na, sig-sig. Tara, kein Tayo, kein Tayo. Hoy, gamitin ang lahat ng network resources. Hanapin niyo kung saan ang pamilya Lin. Boss Shen, nalaman ko na ang lugar na pinanggalingan ninyo ay ang lokasyon ng pamilya Lin. Ano? Hahaha Zitsen, dumating na ako haha. Zitsen, ano ba itong ginagawa Montag? Nauhaw ako, gusto kong uminom ng tubig. Talaga? Hindi kaya gusto mong tumakas? Hindi naman. Kahit matagal ang tali, isang babae lang ako, hindi pa ako makakatakbo ng malayo. Mahuhuli mo rin ako. Hehehe, tama ka, hehehe. Kung nauhaw ang magandang dilag, baka naman pwede akong tumulong. Alam mo, Teka lang. Tito Lin. Tito Lin. buti na lang dumating ka. Tito Lin, kamusta ka na? Ako, kaya ka OPA. Tulungan ninyo si Zaishen. Alam mo ba kung saan siya dinala? Zia ay Gusheng. Yung makina ni Gusheng. Ipinagbili kay Wang Fugi, alam ko. Nasaan ang bahay nila? Sige, susuportahan kita. Magpadala agad ng tao sa Lin Village, mas mabilis, mas mabuti. Teka Ling. Bitawan mo ako. Hindi ko na kaya. Bitawan mo ako kapag ginawa mo sa akin, pagsisisihan mo. Pagsisisihan? Ang pagsisisi ko ay hindi kita ginawa noon. Huwag kang mag-alala. Magaan lang ang kapatid. Haha, magaan lang. Aray. Ikaw na maliit na babae, pigilan mo siya. Huwag kang tumakbo. Hulihin niyo siya para sa akin. Humarang ka sa aking mga plano? Ikap, Tijulan Mo Yen. Nandiyan na siya sa harapan. Malapit na tayo, nandiyan na. Z, kailangan mong magtiis. Ang babae ko, maglalakas loob ka bang galawin? Hindi po. Zitsin, enaka. Ayaw mo sa loob ng kwarto. Sige ngayon, sa harap ng mga tropa ko. Pag-aalagan kita ng husto. Sige. Bitawan mo ako. Subukan mo hawakan ulit ako. Hindi ka papatawarin ng pamilya Shen. Pamilya Shen? Aling pamilya Shen? Kuya Wang? Huwag kang maniwala sa kalokohan ng babaeng ito. Isang batang walang ina yan. Malapit nang mamatay ang ama niya. Alam Montag naman yan. Samantalahin mo na ang pagkakataon. Kuya Wang, gawin mo na ang dapat gawin. Tama ba, Mga bro? Wala sa inyo ang makakatakas. Magdaranas kayo ng parusa. HMP, sa pamilya Lin, maliban sa boss ko, sino pa ang mag-alaga sa'yo? Maliban sa boss ko, sino pa? Tama.
Tama. Huwag kang matakot, matatapos din to. Ang dami nila. Ang beses K.O. Tu. Hubarin Montag. Tanggalan Montag. Huwag kang kikilos. Tanggalan. 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 Tanggalin. Tanggalan. 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 Oi. Oi. Anong ginagawa niyo? Sino ka? Humarang ka es akin? Alam Montag pa kung sino ako? Ang ingay mo. Gusto mong mamatay? Nagkakamali ako. Ipagpaumanhin niyo po ako. Z, pasensya na, nahuli ako. Sitsen. Tatay. Tatay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw, nesugatan ka ba? Buti na lang dumating agad si Kuya Kinian. Anak, ano na ang gagawin natin? Anak. Ay. Ikaw, walang haya. Iniwan mo ang sarili mong ina. Walang makakatakas. Tapin silang lahat. Shen. Ginong Shen. Malaking pagkakamali lang po lahat ito. Oon ga. Anong Ginong Shen? Pagkakamali. Ibig mong sabihin, nagkakamali ako na dinukot niya si Z. At ipinagbili kay Wang Fugi. O nagkakamali ako na hindi siya. Tunay na anak ng aming pamilyang Shen. Ginong Shen. Noong nasa bahay niyo po ako. Hindi mo ba nakita? Ang dalawang jade pendant ay hindi. Nagtagumpay na magsama. Di ba? Oo. Tingnan mo mabuti. Ang dugong dumadaloy kay Lin Saizen ay dugo ng aming pamilyang Shen. Tatay, ako talaga ay. Sitsen. Kung toto ito. Masaya na akong mamaya pa si tatay. Tatay, Mabuti. Ayong mag-ina ay nangahas na lokohin ako. Pinapabilis pa ninyo. Ang pag-ayos ng mga bagay, sinasabing para walang gulo. Sadyang gusto ninyong sirain ako. Di ba? Vala. Shen na Ginoo, tuturuan ko ng leksyon ang mag-inang ito. Patawarin Montag ako, okay? Wang Fugui, Ikaf ay taksil. Kalokohan. Alam ninyo ba ito? Ang tunay na marunong ay nakikibagay sa panahon. Isang grupo ng walang pinag-aralan na basura. HMP. Mabuti. Paluhurin mo siya sa harap ni Z. Oo. Anak. Z, naaalala mo pa ba noong bata? Ang mga teknik na itinuro ko sa'yo. Naaalala mo pa ba noong bata ang mga teknik na itinuro ko sa'yo? Z, hindi mo ba gustong protektahan si nanay? Turuan kita ng ilang teknik para labanan ang masasamang tao. sige, Kuya Xiaonian, gusto kong matuto. Isa, dalawa. Kuya Xiaonian, Z, naalala mo na? Z, sa loob ng mahigit 20 taon, inalagaan ka ni Tio Lin. Na napakadali sa'yo at mabuti, ngunit para protektahan ang mga mahal mo. Kailangan mong kumilos ng sarili. Lalo na sa harap ng ganitong basura, huwag kang magpadaig. Kayo. Ano ang gusto ninyong gawin? Kayo. Ano ang gusto ninyong gawin? Tuturuan kitang magbalik-aral. Ikaf. Isang hampas. Anak. Pangalawa, tuhod. Takpan. Ikaw na babae ay nananakit ng lalaki. Naghihimagsik ka. Pangatlo, umikot, sipa. Anak. tama sa punto. Gusheng, ang ipinabalik ko sa iyo kanina ay ang mga utang mo kay Z nitong mga nakaraang taon. Gusheng, ang ipinabalik ko sa iyo kanina ay ang mga utang mo kay Z nitong mga nakaraang taon. Pero ngayon, ang ginawa mo kay Z,
Hindi pa tapos ang pag-uusap natin dito. Z, noong una, itinaboy ka nila kasama ni Tito Lin ngayon. Ikinulong ka nila sa kubo at ininsulto. At balak ka pang ipagbili. Paano mo sila parusahan? Kuya Xiaonian, gawin natin sa kanila. Ang ginawa nila sa atin. CJ, dalhin niyo sila. At ipakita sa harap ng buong barangay. Master Shen, mali kami. Sandali. Ibalik mo ang jade pendant. At bigyan mo sila ng isang plato ng pagkain ng baboy. Pagkalipas ng 7 araw, pabilin sila. Master Shen, hindi mo magagawa ito sa amin. Isang plate ng baboy na pagkain ay hindi sapat, Master Shen. At ikaw, Master Shen, ginawa ko lang para dito. Patawarin mo na ako. Sumusumpa ako. Upang makabalapi si Miss Shen. Kung hindi ako ang anak ng pamilya Shen, kung hindi naman si Kuya Xiaonian kanina, hindi kaya habang buhay na akong mapapahiya. Miss Shen ay hindi tulad nito. Ano ba yung sinasabi mo? Sabi ko na walang makakataka sa inyo ngayon. pakakalakan ng babae, pagtatago ng malaking halaga, pagbuo ng grupo. Kung may sasabihin ka, sa loob ng kulungan mo na sabihin. Master Shen, ipinangako mo na palayain ako. Nakikiusap ako, nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Wala akong sinabing patatawarin kita. At ito ang tawag ko. Sa paggawa ng mabuti. Dalhin mo sila. Hindi, Master Shen. Ano BA? 2? Bitawan mo ako. Dalhin mo sila. Z, halika, umuwi na tayo. Sandali, Kuya Xiaonian, si Papa. Gusto niyang manatili sa barangay Ilin, masama ang pakiramdam niya. Gusto kong samahan siya ng ilang araw. Kaya, umuwi ka muna. Sabihin mo. Kay Papa, okay na ako. Makalipas ang ilang araw, uuwi na ako para makita siya. Hindi pwede. Xiao. Ang ibig kong sabihin, mananatili ako para samahan ka. Pero, hindi ka ba magiging komportable dito? Shen, ang panganay na anak, wala akong maibibigay na magandang pagtanggap sa iyo. Tingnan mo, Tak. Hindi problema, Tito Lin, kung kaya ni Z, kaya ko rin. Kung saan si Z, nandoon ako. Kung saan si Z, nandoon ako. Kung gayon, mamayang gabi. Tumuloy ka na sa kwarto ni Zajen. Tatay, Yung Shen, ang panganay na anak, pwede bang maglatag na lang sa sahig? Ay. Siyempre naman. Tatay, baka maingay ka sa paghilik, huwag mong istorbohin si Shen. Tara na. Kuya Kinian, parang hindi ka pa rin sanay, no? Hindi naman. Ito, muntik ko nang makalimutan, dapat na itong ibalik sa may-ari. Ikaw, Ikaw na ang magsalita. Ayos lang, sige na, matulog na tayo. magandang gabi. Bakit? Kahit nakilalang kilala ko na siya. Kahit na noong nakaraang araw, may malapit na kontak at pagsasama kami. Pero ngayon, may kakaibang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Shen Kinyan. Kaninang umaga pa nga ay parang tunay na lalaki. Ngayon naman ay nagpapakipot ka pa. Matagal na kayong hindi nakikita ni Z. Hindi ba dapat marami kang gustong sabihin? Marumi ba ako noon? Kuya Xiaonian, hindi mo naman ako inayawan, no? Ay naku, bahala na, matulog na lang tayo. Bakit naman bigla akong naihi? Salamat, Kuya Kinyan. Ano ang tawag mo sa akin? Kuya Xiaonian. Pupunta ka ba sa banyo? Eh, Sasamahan kita. Kuya Xiaonian. Ano yan, Z? Kuya Xiaonian. Natatakot ako sa dilim, gusto kong pumunta sa banyo, tulog na sina mama at papa. Halika, samahan kita.
Talaga bang hindi ito panaginip? Ano yon, Z? Wala, talaga bang hindi ito panaginip? Tara na. Ay, gising ka na. Tatay, hindi pa nga lubos ang paggaling mo, nagtatrabaho ka na naman. May kasama naman akong si Ginoong Kinyan na tumutulong sa akin. Zia, ang galing-galing niya. Salamat, Kuya Xiaonyan. Nagluto ako ng almusal, kumain ka muna. Ngayon, talagang kampante na ako na babalik ka sa pamilya Shen. Sinabi rin ni Ginoong Kinyan na kayong dalawa. Hindi talaga magkapatid. Tatay. Aalis na ako, ingat ka. Sige, hindi naman tayo hindi na magkikita. Z, kahit kailan mo gustong bumalik, sasamahan kita. Sige na, naghihintay na ang iyong tunay na tatay. Z, tara na. Alis na kami. Kayo? Inaanyayahan kayo ng aming amo. Hindi ba't napakasunduan na babalik ka ngayon? Tanghali na. Bakit wala piarin? Tatay, huwag kang mag-alala. Baka may nangyari lang sa daan. Oh, tatay, kuya. Kailan pa ako nagsinungaling sa inyo? Ay, ang kulit mo. Kung hindi lang dahil sa panlilin lang ng pamilya Fang at sa pagmamadali kong makita ang anak ko, hindi ba ako makakatiwala sa iyong kuya? Oo, tatay. Tama ang lahat ng sinasabi mo. Pero hula ka o. Baka date zina kuya at siyi. Bakan ga. Ayoko na sayo, puro kalokohan ang alam mo. Hindi pwede. Ako na mismo ang pupunta. Tatay, hindi pa ganap na gumagaling ang katawan mo. Nandito na kami, tatay. Tatay, O, siyi, halika. Tingnan ko na mabuti, okay ka lang ba? okay lang, Kuya Xiaonyan. Ang bait-bait ng alagaan ako. Gayon. May masasabi na ako sa iyong ina. Tatay, Masaya ngayon, kumain muna tayo. Tatay, huwag mong gutumin ang aking mabuting kapatid. Gutom na rin ako. Oo. Hindi ko alam kung nagbago na ang panlasa ni Z sa loob ng maraming taon. Ngayon, bukod sa mga paborito mong ulam noong bata ka, naghanda rin ako ng maraming iba pang pagkain. Subukan mo ang lahat. Sabihin mo sa akin kung alin ang gusto mo. salamat tatay. Tatay, may nakalimutan ka yata. Ay, oon ka. Ang lupit na memorya ko, nalimutan ko ang lahat ng makita ang anak ko. Ano ba, tatay? Anong nangyari, tatay? Gayon. Bibigyan ko si Z ng regalo. Dapat malapit na itong dumating. Tatay. Ito, Alam ni tatay na nag-alala ka kay Tito Lin, kaya naghandog din kami ng kwarto para kay Tito Lin. Tito Lin, kayo ay maaaring manatili nang walang alala para makasama ninyo si tatay sa paglalaro ng chess at pagsasagawa ng Baduanjin. Hindi na niya ako masyadong bantayan. Kung ganito, Tito Lin, pansamantala muna kayo dito. Manatili muna, at kung kailanman, nais ninyong bumalik sa Bangaylin para bisitahin, o kaya sa panahon ng pagtatanim. Kami ni ate ay laging handang samahan kayo pabalik, AMM. Maganda ito. Kung ganon, ayos. ayun. Si. Kung kumpleto na tayo, halina kumain tayo ng salo-salo. Ha, Tara. Tito Lin, samahan ka o kayo.